Devant na 49. Yan ang problema niyan. Lumalabas naman yung Devant niya, no? Pero may issue ito. May time ito na nawawala yung display niya. So ngayon nagkakaroon lang yan ng display dahil yung isang circuit na damage ay na-cut na natin. So ipapakita lang natin yung problema ng unit. So nagkaroon na siya ng display. So yung mainboard niya ay ganito yung gamit. Yan, na-convert na rin natin yung supply ng backlight niyan. Date natin ay 6/12/25. So ang problema naman niya ngayon ay panel issue. So magkalayo naman sila ng problema. Nakaraan backlight, ngayon panel. Yan. So ito yung pinaka panel niyan. So kunan muna natin ang video yung panel niya. Ito kasi may palatandaan ito kung ang problema nito protection or yung problema nito clock signal issue. So pag protect ang problema ng top board na ganito, ay gagawin nyo lang, magabang kayo dito ng tester nyo sa kanyang BGH, tapos power on nyo. So kung lalabas dyan yung DC to DC natin na BGH, tapos normal, tapos maya maya mag shutdown, yun ang protect. So pag ganun ang sistema nun or yung problema niya, ikakat nyo lang yung may tatlong dot dyan sa loob. Yan, ikakat nyo yan. Yan yung protect sa ganong problema. So may problema din itong isa na lalabas lang yung logo tapos magsha-shutdown. Yun naman yung protect sa clock signal. Yun, pag nag-abang kayo dito, automatic yun, may lalabas na supply tapos shutdown ka agad. Yun yung problema sa clock signal. Pero pag ang problema niya, lalabas yung BGS natin dito tapos maya maya pa siya magsha-shutdown, yun naman yung protect dito sa IC niya. So ngayon ang problema nito ay lalabas lang ng saglit tapos magsha-shutdown. So protect siya sa clock signal. So ito yung mga clock signal natin. Yan, CKB1 2 hanggang CKB B3 B4. Yan. So mapapansin nyo mayroon na tayong inis-is dyan na isa kasi yan yung may problema sa kanya. So susukatan natin yung supply, yung resistance niyan. Resistance tayo kasi kukunin natin yung value ng clock signal niya. So dito tayo magsusukat. Tapos dito. So ang masusukat natin ngayon diyan ay M na. Yon, 5.8 M. Pero pag nagsukat tayo dito sa baba nun, doon sa baba ng kinat natin ito. Yan, may kinat na kasi tayo diyan. Tapos dito tayo magsukat. Ang mababasa natin diyan na resistance ay K lang. Yan, 0.7 K. Yan. So yan ang pinagkaiba ng circuito nila. So ibig sabihin yan, dahil dito tayo nag-cut ng isa, positive na dito ang problema. Ngayon gagawin natin dyan, ikakat na natin lahat ng clock signal nya. CKB1 hanggang sa CKB B4. So ito yon yung clock nya, 1, 2, 3, 4. Tapos 1, 2, 3, 4. So bali ang mula dito hanggang dito yung ikakat natin. Yan. So dahil na-trace na natin na itong side na to may problema, dahil nung kinat natin yung isa ay nagnormal yung taas. So ibig sabihin dito. Pero pag nag-cut tayo dito tapos mayroon pa rin siyang 700 plus K na resistance, ibig sabihin nun dito ang problema niya sa kabila. So dito mag-i-execute nun. So ngayon dahil dito natin na-trace ang problema, dito tayo mag-i-execute. Bali, kakat lang natin yung lahat ng clock signal natin. So, lagyan na natin ng kalang muna para hindi gagalaw yung cutting natin. Okay, so ito, kakat natin to mula dito.
bali yan yung kinat natin. Ngayon yan yung display niya. Mayroon na siyang display. Yan. So hindi naman siya nagkaroon ng hairline sa side na ito. Malinis naman siya. Okay, so itong side na to buo pa. Yan, nakuha pa siya sa cutting method. Okay. Yung ganitong repair, pwedeng tumagal, pwedeng hindi. Kaya dapat alam ng may-ari ito na yung ginawa natin ay cutting method. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video,